Magandang gabi po sa lahat ng mga taga-subaybay ng Facebook at YouTube. Ito po si Brad Vic na muling sumasa inyo sa pamamagitan ng timbangan at sukatan. Ako po ay nag-aanyaya na sana ay minsan niyo pa akong samahan sa pagtalakay ng mahalagang bagay tungkol sa ating mga pamumuhay, lalong-lalo na ang may kaugnayan sa banal na kasulatan. Napakahalaga po na habang may panahon ay mapaghandaan natin kung ano ba ang nararapat nating lakaran batay sa katwiran ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. At upang hindi na po tayo gaanong magtagal, ay pupunta na tayo kaagad doon sa paksang aking inihanda na siya natin dapat na pag-aralan sa oras na ito. At ang paksa pong ito ay tungkol sa kalagayan ng babae at lalaki bilang mag-asawa sa harap ng Diyos. At ito po ay matutunghayan natin at mapag-aaralan sa pamamagitan ng mga talatang nakatala sa banal na kasulatan. Upang ating malaman kung ano pa talaga ang tungkulin at karapatan ng isang babae sa kanyang asawang lalaki, ay mayroon pong ganitong nakasulat sa unang Timoteo sa kanyang 2:11 hanggang 12 ay ganito po ang ating matutunghayan. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagpapakasakop, ngunit hindi ko pinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik, sapagkat si Adan ay siyang unang nilalang saka si Eva. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo tungkol sa mag-asawa. Ang sabi rito, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagpapakasakop. Hindi niya ipinahintulot na ang babae magkaroon ng pamumuno ni pagtuturo sa lalaki. Kaya ito po ay isang mahalagang bagay na dapat nating maunawaan, na kung ano ba ang karapatan ng babae sa kanyang asawa at ang karapatan naman ng asawa na lalaki sa kanyang asawang babae. At ito po ay sinusuportahan pa rin ng isang sulat naman ni Apostol Pedro sa kanyang sulat sa unang Pedro, ganito po ang ating matutunghayan. Sa 3:1 ay ganito po ang nakasulat. In like manner, you wives, be in subjection to your own husband, in order that if any are not obedient to the word, they may be won without a word through the conduct of their wives. Maliwanag po ang sinasabi dito. Bakit meron sinabing in like manners? Dapat po natin bigyan ng pansin yung salitang in like manner. Bakit sinabi niya? Sapagkat hihiwatig niya na ang sinabi niya ay kaswato o kadiwa na sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timoteo, na ang babaeng asawa dapat talagang napapailalim sa kanyang asawang lalaki. Kaya magkadiwa po ang sinulat ng dalawang apostol sapagkat sila'y naturuan lamang ng isang tagapagturo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, bukod dito, meron pa po bang sinasabi si Apostol Pablo tungkol sa kalagayan ng babae sa harap ng kanyang asawa? Ganito pa po ang sinasabi sa isang sulat niya sa mga taga-Korinto, sa unang Korinto at talatang 14 at talatang 34 ay ganito po ang ating matutunghayan. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia, sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y pasakop, gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Ito pong sinasabi ni Apostol Pablo ay tungkol na sa iglesia, na ang babae dapat daw magsitahimik sa iglesia, sapagkat yun ang sinasabi ng kautusan. Dapat po natin bigyang pansin yung binanggit ni Apostol Pablo na yung palang sinasabi niya ay ayon sa kautusan. Alam naman natin na napakaraming kautusan sa Biblia na dapat nating maintindihan kung ano kayang kautusan yung pinagbatayan ni Apostol Pablo doon sa sinabi niyang ang babae tumahimik sa iglesia sapagkat yaon ang sinasabi ng kautusan. Ngayon, tingnan natin kung anong kautusan ang umuugnay dito sa sinabi ni Apostol Pablo na sinabi niyang yun ang sinasabi sa kautusan. Ganito po ang ating matutunghayan sa isang talata ng Genesis
sa kanyang 3:16 ay ganito ang nakasulat. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak ang may kahirapan at sa iyong asawa ay pahihinuhod ang iyong kalooban at siya ay papapanginoon sa iyo. Ito po ang sinasabi ng kautusan na binanggit ni Apostol Pablo. Tungkol din po ito talaga sa mag-asawa. Ang babae dapat na napapahinuhod o napapailalim sa karapatan ng lalaki. Nakita po natin na itong pag-uutos na ito ay patungkol lamang po sa mag-asawa. Bagaman, doon sa 14:34 ng Korinto, binanggit po yung tungkol sa iglesia. Kailangan ng babae nakatahimik sa iglesia, hindi pinapayagang magsalita. Kung ito po na pagsasalitang ito'y nakaukol sa pagsasalita sa iglesia, masisira naman po yung sinasabi na ang babae po pwedeng manalangin sa iglesia, po pwedeng manghula. Ano kayang pagsasalita ang pinapagbawal ni Apostol Pablo na dapat na ang babae tumahimik at hindi dapat magsalita sa iglesia? Sapagkat maliwanag po na natuklasan natin na itong mga kautusan na ito ay tungkol lamang sa mag-asawa. Kaya humigit kumulang ang sinasabi ni Apostol Pablo ay yung pagsasalita na ukol sa kanilang mag-asawa, hindi na dapat pag-usapan doon sa loob ng pagkakatipon o pagsamba. Sapagkat kung hindi ganon, papaano namang makapanghuhula ang babae o kaya makapananalangin sa loob ng iglesia kung hindi magsasalita. Kaya kung ang tinatalakay po rito, yung kalagayan ng mag-asawa sa buong pamumuhay na kasama na rin hanggang sa loob ng pagkakatipon o pagsamba, kaya hindi dapat na nagsasalita ang babae kung may kinalaman lang sa kanilang pamilya. Kaya nga sabi, kung ibig malaman ng anong bagay, ay doon magtanong sa kanyang asawa sa bahay. Kaya ito maliwanag po na yung mga binanggit dito na kalagayan ng babae tungkol sa lalaki, ay nakaukol po ito sa kanilang mag-asawa at hindi sinasakop ang iglesia. Yun. Kung ganito ang kalagayan ng babae sa kanyang lalaki at hindi naman sa iglesia, bakit naman po pinapayagan niya ng iba na yung kanilang mga kaanib ay pwede raw mangaral pero hindi lang pwedeng magturo? Sapagkat meron niya silang batayan na ang babae po pwedeng manghula o manalangin sa loob ng pagkakatipon o sa loob ng pagsamba. Kaya sa kanila ay po pwedeng mangaral, wag lamang magturo. Ang nakapagtataka po rito, hindi naman nila ma-define kung anong kaibahan ng dalawang bagay. Sapagkat sa kanila, pwedeng mangaral, wag lang magturo. Ay saan po nagkakaroon ng kaibahan? Sapagkat ang pagtuturo ay hindi po pwedeng hindi kasama yung pangangaral. Katulad halimbawa, merong isang guro sa eskwelahan. Ang eskwelahan po ay tinatawag na paaralan. Yung paaralan, doon ang galing yung salitang aral. Kaya, kung ang isang guro ay nagtuturo sa eskwelahan, talagang kasabay yung pangangaral. Kaya magkasama po yung pangangaral at pagtuturo. At ang katunayan, ay kung titingnan natin yung sulat ni Haring Solomon na ang pamagat ay Ecclesiastes. Ano po ba ang kahulugan ng salitang Ecclesiastes? Ang kahulugan ng Ecclesiastes ay mangangaral. Kaya sa pagtuturo, sa pagsulat ni Solomon, nakapagtuturo siya doon sa mga bagay niya kanyang isinulat doon sa kanyang aklat na tinawag nga pong Ecclesiastes. Kaya, ang katunayan na si Solomon ay nagtuturo, kung babasahin natin yung huling bahagi ng kanyang sulat doon sa Kapitulo 12 at talatang 13, ay ganito po ang ating matutunghayan. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Maliwanag po na merong itinuturo dito yung mangangaral na si Solomon. Ang itinuturo rito, ang sabi rito, itong buong katungkulan ng tao sa Diyos, matakot ka sa Kanya at sundin mo ang Kanyang mga utos. Kaya maliwanag po na isang mangangaral ay kasama na rin yung pagtuturo sa panahon ng kanyang pangangaral. Samantalang sa kabilang dako, yung kanilang mga kaanib na pinapayagang mangaral, hindi raw naman dapat magturo. Hindi po pwedeng paghiwalayin
yung pangangaral at saka pagtuturo. Ngayon, maaaring ikatwira ng iba, oy, si ano yan si Solomon, lalaki yan. Sa amin naman hindi pinagbabawal yung mangaral at magturo ang lalaki. Babae lamang. Totoo kayang ganun ang dapat na mangyari at ganun kaya ang ibig sabihin ng pangangaral talaga sa babae lang at walang karapatang magturo. Narito po ang isang bagay na sinasabi ng banal na kasulatan tungkol naman sa mga babae kung meron ba itong karapatang magturo at mangaral. Ito po ang ating matutunghayan sa isang talata ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ang babasahin ko po ay nagmula sa interlinear, isang Greek interlinear na may ganitong mababasa na atin pong pagtiyagaan. Sabi rito, I recommend to you Phoebe, our sister, who is a minister. Yung po salitang minister dito, nagmula po ito sa salitang Grego na diakonon. Ang diakonon po o diakono ay pag isinasali sa wikang Ingles ay minister po ang katapat niyan. Sa lahat po ng kasulatang Grego, pag nakalagay ay diakono, ang itinatapat po o katumbas na kahulugan sa wikang English ay minister. Kaya mo malawag na ito si Phoebe na ito, na Sister Phoebe na tatagubilin ni Apostol Pablo ay isa po itong minister o tagapangasiwa. Kapag ka po sinabing minister, ang kahulugan naman nangangasiwa sapagkat ang isang minister, meron siyang ministeryo. Nang ibig sabihin ng ministeryo, meron siyang pinangangasiwaan. Kaya, maliwanag po na itong si Phoebe na ito bilang ministro na diakono ay merong ganitong pinasasabi pa si Apostol Pablo sa kanyang mga kapatid na nasa Roma. Sabi rito, ulitin po natin, I recommend to you Phoebe, our sister, who is a minister of the congregation. Ecclesia po yung congregation dito. Who is of the congregation that is in Cenchrea, that you may welcome her in any matter where she may need you. For she herself also proved to be a defender of many, yes, of me, myself. Ganito po ang kalagayan ni Phoebe, na isang ministro sa lokal ng Cenchrea. Siya po ay talagang hindi basta ministro lang, kundi sabi pa nga ni Apostol Pablo, tagapagtanggol ng marami. Oo, maging ako sa aking sarili ay pinagtanggol niya. Kaya napakaliwanag po na hindi lamang pagtuturo o pangangasiwa ng pagsamba o pangangaral sa pagsamba ang nagagawa ng isang babae, kundi maging ang pamamahala sa isang lokal ay pwede niyang gampanan sapagkat ito po ay nagampanan nga ni Phoebe na isang kapatid na ministro na nakadestino sa lokal na Cenchrea. Kaya dito po ay nalulutas na yung suliranin tungkol sa mga nagtatalunan na ang babae ba'y may karapatang magturo, lalo na po yung mga siwa sa isang lokal. Halimbawa, katulad niya po nang nangyari diyan sa isang bahagi ng grupo ng pananampalataya diyan sa may Gaya-Gaya na noong mamatay yung sinasabi lang siyang nagtatag noong nasabing lokal, ang pumalit ay babae at nagkaroon na ng kaunting hidwaan at hanggang sa sinasabing nagkahati nga raw ang tatlong hati ang nabanggit na samahan na ang tinutulan nung isang bahaging umalis, hindi dapat mangasiwa ang babae sapagkat yun daw ay labag sa kautusan o sa banal na kasulatan. Subalit dito po, wala tayong dito pinapanigan. Ang pinag-aaralan natin dito yung katotohanan. Hindi natin sinasabing tama yung naiwanang suhay at hindi rin natin sinasabing tama yung miwalay. Maliwanag po na kung ang pagbabatayan ay katwiran ng banal na kasulatan, ang babae hindi lamang pinapayagang mga siwa sa pagsamba, kundi pinahintulutan din na maging tagapamala sa isang lokal. Maliwanag pong lokal ang pinag-uusapan dito sapagkat hindi naman po pwede na ang sino man na
kaanib doon sa tunay na iglesyang natatag o natayo sa Jerusalem, ay magkaroon pa ng pagtatatag sa ibang lokal. Kundi ito po ay kabahagi lang doon bilang isang lokal. Kaya walang mga tunay na iglesia na matatayo na sarili nung tagapagtayo yung iglesia kung ito'y magiging katotohanan. Lahat po ng mga itinayo ng tao na hiwalay doon sa natayo sa Jerusalem, hindi po totoong iglesia yan. Kaya ito, kung sumasampalataya sila na yung kanilang kinikilalang sugo ay talagang sugo, dapat din niyang kilalanin ng iba pa na kanilang mga kaanib na itong libita gugulan, meron po itong karapatan ng mga siwa sapagkat ito naman ang pinatutunayan ng banal na kasulatan. Kaya, yung pong umalis, masasabi nating hindi alam ang tunay na katwiran ng banal na kasulatan. Tayo po ay walang pinapanigan dito, wala tayong pinagtatanggol na sino man, kundi ang inaalam natin dito, ang tinitimbang natin, yung katwirang na nasa saad sa banal na kasulatan. Kaya ang ating pong programa ay timbangan at sukatan. Sinusukat natin ang bawat pananampalataya o bawat doktrina kung ito ba'y sumising-ayon sa katotohanan ng nasa banal na kasulatan. Kaya nakita natin dito na yung umalis ay talagang nagkamali sila ng pagkaunawa tungkol sa kalagayan ng babae na po pwede pala namang mga siwa sa isang samahan pa sa isang lokal halimbawa. Kaya ang tanong naman natin ngayon, yung tungkol sa buhok na ito'y kanila rin pinagtatalunan. Ang sabi nung umalis, ang kailangan daw alisin na yung tela sapagkat ang itinakda ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo ay yung buhok ang siyang gawing lambong. Tutol naman doon yung iniwanan. Kaya titingnan natin dito sa dalawang nagkahiwalay na pangkat kung sino ba yung talagang nasa katotohanan. Ay yung naiwanan po, sa kanila ay tela ang ginagamit naman nila bilang lambong. Sapagkat noong mapanood ko ang pag-uusap ng dalawang pangkat, naninindigan yung naiwanan doon sa suhay na sa kanila talaga ay lambong, ang tela ang ginagawa nilang lambong sapagkat ang sabi ron, kailangan inilagay. Kung ayaw maglambong, magpagupit. Ano ang gugupitin kung yung palang buhok siya ng lambong? Kaya hindi sila halos magkatalo ron. Pero ang paninindigan naman ng isa, talaga raw buhok. Ngayon, titingnan natin, ano nga ba ang talagang kautusan tungkol sa paglalambong ng babaeng nananalangin sa loob ng pagkakatipon o pagsamba. Ito po ang sinipin natin dito sa isang kasulatang Grego pa rin sa interlinear. Ang sinasabi po rito, doon sa talatang sa unang Korinto pangkat 11 at talatang 5 hanggang sa 1:15 ay ganito po ang mga matutunghayan. Hindi ko na po babasahin mahaba sapagkat napakahaba nito. Ang sinasabi po rito, yung buhok ay talagang siyang siyang pantakip sapagkat ang nakalagay po rito sa wikang Grego, anti-peribulayon. Nang ibig sabihin ting thrown around. Nakalugay po sinasabi ito. Buhok na inilugay. Kaya nga doon sa English sasabi doon, instead of hairdress. Yung anti-peribulayon po, ang pagkakasulat doon, instead of hairdress. Kaya po maliwanag na kung kukunin yung talagang tamang pagkasalin dito sa wikang Grego, talaga pong buhok ang pinag-uusapan. Kaya lang, ang sabi naman dito ay dapat naka-thrown down o nakalugay. Kaya pareho pong hindi umabot doon sa talagang katotohanan o talagang tamang paraan yung dalawang nagkahiwalay. Ang sabi ng isa, tela. Ang sabi naman ng isa, buhok. Pero buhok nga po, pero kailangan ay nakalugay at hindi nakapusod. Paanong magiging lambong kung ito ay nakapusod? Kaya pareho pong may pagkukulang. Kaya pinag-aaralan natin ang lahat ng mga bagay-bagay upang makarating tayo sa tamang timbang katulad niya po ng sinabi ni Job na siya ay naghahamon upang siya timbangin sa tamang timbangan upang siya makilala ng Diyos na siya talagang tapat sa kanyang harapan.
Kaya, upang maabot natin yung pamantayang sinasabi ni Job, bagaman napakahirap yon, kailangan nating malapit tayo, hindi man 100% sa katotohanan. Pag-aralan natin isa-isa ang mga nakasulat sa banal na kasulatan upang makita natin kung sino ba talaga yung nasa katotohanan. Kaya dito po ay maliwanag na nakita natin na ang dalawang nagkahiwalay na pangkat, kahit isa roon, na hindi umabot doon sa katotohanan sapagkat sa paggamit lamang po ng sinasabing buhok ay hindi na nila naabot yung katotohanan. At gayon din naman, doon sa sinasabing ang babae po pwedeng mangaral pero hindi magtuturo, hindi rin po nila naabot yung katotohanan. Hindi nila natimbang ng tamang timba sa tamang timbangan yung kanilang mga tinitimbang. Sapagkat maliwanag na si Sister Pevi po ay isang tagapangasiwa sa isang lokal ng Sangria at ito hindi nangangasiwa lamang kundi isa pang tagapagtanggol ayon sa ating apostol na si San Pablo. Kaya ito po ang mga bagay na ating nakikita na patulad nga po ng nabanggit ko na nung nakaraan, wala pa akong nakikitang mga turo na talagang umaabot na po doon sa talagang katotohanan. Napakarami pong mga pagkukulang, napakaraming mga kamalian. Katulad halimbawa po noong paghihiwalay nila. Dahil ang sabi nung humiwalay, ginagamit po yung Zacarias 13:8, patuloy na sabi roon, yung pastoreya hampasin at mga ngalatang kawan at magkakatatlong bahagi. Doon sa sinabi pong magkakatatlong bahagi, ang dalaway mahihiwalay at mamamatay. Maliwanag po ang sinabi doon yung dalawang bahagi mahihiwalay at mamamatay. Kung yung mahihiwalay ang mamamatay, sino ba yung maiwanan? Maliwanag po naman na kung titingnan natin yung sitwasyon, bagaman ako hindi naman kaanib dyan, at yan ay nakarating po sa husgado yung usapin tungkol dyan, ang naiwanan po talaga yung pinangangasiwaan ng babae. Kaya nga, naghahabol sila na yung pangalan ay magamit nila pero natalo sila sa korte dahil yun talaga ang naiwanan. Kaya kung ang naiwanan ay itong naghahabol, bakit sila natalo sa husgado? Hindi nila nagamit yung pangalan. Kaya po, maging sa kasaysayan, hindi sila yung naiwanan. At ang sabi sa hulang sinasabi nila, yung maiiwanan ay yun ang dadalisayin at yung mahiwalay, yun ang mamamatay. Paano po tatama ngayon yung nahiwalay? Samantalang sinasabi nun sila yung mamamatay. At yun mang maiwanan ay talagang napatunayan, maski sa husgado, na talagang ang naiwanan, yung nagtataglay nun talagang tunay na pangalan na hinahabol nila na hindi naman na-i-award sa kanila. Kaya maliwanag na yung pong nahiwalay, yun ang dapat na mamatay. At kung sino nga yun, yung naghahabol nung kahit na yung pangalan na hinahabol na hindi naman na-i-award sa kanila. Kaya kitang-kita natin na itong mga pangyayaring ito, maaaring sabihin natin na sa kanila matutupad yung sinasabing mamamatay. At yun namang maiwanan, ang sabi roon ay dadalisayin. Pero sa tingin ko po, hindi pa umaabot doon sa kadalisayan sapagkat hanggang sa panahon ngayon, hindi nag-a-upgrade yung kanilang mga katuruan. Hindi nga nila naintindihan na yung buhok is yan talagang lambong at naglalagay nga ng telang lambong at mga nakapusod pa rin. Kaya malayo pa rin sa katotohanan. Ito lang muna at baka kayo ay masyadong mainip at maubos natin yung oras. Kaya muli akong nag-aanyaya na sana magpatuloy tayong nag-aaral ng mga katotohanan at tamang katwiran na batay sa banal na kasulatan. Huwag tayong padadala sa mga iba't ibang aral na nagmumula lang sa sarili ng mga mangaral. Nawa, ang pagpapala ng Diyos ay sa ating lahat mula ngayon at magpakailanman. Ito po si Brother Vic Ramirez at sa inyo pa samantalang nagpapaalam. Maraming salamat po sa inyong lahat.